OG Diaz and Miss Catherine Bernardo finally nagharap na. I-issue na clear na. Hi! It's best. Hi. Sabi ko gano'n, Nay, tinawayan ako ni Catherine Bernardo. Gusto malapitan ko. Sabi ko na, ikaw ba na? Siyempre, alam mo, hindi sana nahihiya ako. Kasi space nila yun eh. Tama. Kasi kausap niya nun si Angelica pala. Tapos sabi ko, picture ko kay Kat. Kat, pa-picture. Halika. Picture. Tapos sabi niya, asa si Loob? Sabi ko, ayun. Masayang ibinahagi nga ni Mr. OG Diaz sa kanyang channel sa OG Diaz Showbiz Updates kung saan isa siya sa mga imbitado doon po sa ABS-CBN Ball 2025 at ibinahagi niya dito kung anong naging experience niya at kung paano siya hinarap nitong si Miss Catherine Bernardo. Ito, papanoorin natin. Nay, tawag ka ni Kat! Tapos ayun na, nag-hug kayo, nag-picture tayo. Sabi ni Catherine, hinahanap kita sa PGT Media ko na. Oo. Ba't wala ka? Sa graduation kasi na ano. Okay yun. So ayun na, wala na. Actually, space nila yun. Hindi para magtanong kami, kayo ba ni ni Mayor? Sinagot niya ni Catherine? Nung sa red carpet, sinabi nga na she's still single. Syempre, kung ano naman kinuwento ni Mr. OG Diaz sa paghaharap nila ni Miss Catherine Bernardo ay talaga namang magiliw siyang hinarap ni Miss Catherine kahit napakaraming intriga na kanyang sinasabi patungkol dito. Hindi niya in-expect na ganun kagiliw at ganun ka-generous sa pagngiti itong si Miss Catherine. Talagang pinakita na wala siyang any grudges or any parang galit dito kay Mr. OG Diaz despite sa lahat ng mga isyong nilalabas nito patungkol kay Miss Catherine Bernardo. Pero isa rin sa mga pag-aaral. Siyempre, kung ano naman yung sinabi ni Catherine, siyempre, yun ang inyong paniwalaan, hindi ba? Kung paano meron din naman nagsabi sa atin dati na si Catherine nga at si Mayor Mark Alcala ng Lucena, hindi ba? Panig ni Catherine yun Yeah. Igalang natin, dinispeto natin. Pero nakakatuwa dito, yung napaka-genuine ng ngiti ni Catherine sa atin. So matapos nga na makita or pinakita ni Miss Catherine Bernardo na talagang okay siya dito kay Mr. OG Diaz, kasabay ng mga pagkwento or pagbabahagi nga ni Mr. OG, sinabi nito na tila baga nag-concede na siya dun sa kanyang pinaglalaban patungkol kay Mayor Alcala at kay Miss Catherine Bernardo. Sinabi nito na kung ano man daw di umanong sinabi ni Miss Catherine Bernardo sa interview, yun daw ang paniwalaan. Parang taliwas dun po sa kanyang mga sinabi noon nung in-interview itong si Mama Min na sinasabing single nga itong si Miss Catherine. Tapos sa ngayon ay nag-post din po itong si Mayor Alcala sa kanyang Instagram at tila baga parang sabi niya preserving peace, parang gano'n yung term nung ginamit niya na talagang nag-trending. Bakit daw reserving, hindi preserving peace? And sinasabi tuloy o parang sinasabi dito sa kanya pong IG account na tila baga medyo isa rin si Mayor sa mga hindi nabigyan ng pag-asa nitong ni Miss Catherine Bernardo. At ganoon din naman si OG Diaz, parang sumuko na rin siya dun sa paniniwala niya patungkol nga sa estado ng relasyon nitong si Mayor Alcala at si Miss Catherine Bernardo. Sabi niya nga, hindi naman daw para itanungin niya ng tahasan itong si Miss Catherine patungkol dun sa estado ng kanilang relasyon kasi hindi raw tama yung pagkakataon at hindi rin daw tama na kunin mo yung space na yon para sa mga artistang naroroon. Pero ibinahagi nga ni Mr. OG Diaz sa talagang magiliw siyang ginitian nitong si Miss Catherine Bernardo. Talagang pinakita ni Catherine na genuine siya doon po sa pagbati niya kay Mama Ogs. Kahit na sobrang parang iwas na iwas nga si Mr. OG Diaz dito kay Catherine kasi alam niya sa sarili niya na marami din siya mga chika patungkol kay Catherine. Diba? Na halos marami sa mga episode niya ngayon ang nilalaman ay walang iba kundi si Catherine, si Daniel Padilla, Alden Richards at ang mga lalaki na nakadikit ngayon sa pangalan ni Miss Catherine Bernardo. Pero what is good thing about this is talagang na-enjoy po nila yung buong gabi according to Mr. OG Diaz. Miss Catherine Bernardo, abay may bagong titulo at Alden Richards mayroong bagong cryptic post na ngayon ay trending sa X. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed, this time ito na pag-usapan natin dahil si Miss Catherine Bernardo po ay may bagong titulo ngayon dahil siya po ang tinaguri ang most desirable Pinay sa kanyang henerasyon. Ayon po sa isang online news, si Catherine Bernardo ba ang most desirable Pilipina ngayon? Umugong ang chikang niligawan ni Alden Richards si Catherine bago pa mag-showing noong November 13, 2024 ang reunion movie nilang Hello Love Again. Ang Kat Den reunion movie ang pinakamalakas na Pinoy movie sa kasaysayan at hindi adjusted sa inflation. Umabot lang naman sa 1.6 billion ang kinita nito sa takilya. Merong mga hanggang sa ngayon ay nag-aantay pa rin tayo ng pagtatambal ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa Pinoy adaptation na K-drama na Queen of Tears.
And then, nag-overlap noon ang usap-usapang nagpapalipad hangin din si Mr. Jericho Rosales sa ex ni Daniel Padilla. Take note, 45 years old na si Jericho nang gumanap bilang Angelo Buenavista sa original teleserye Pangako Sa'yo noong November 2000 to September 2002, kung saan si Christine Hermosa at Ina Makaspak naman ang original nito. Sa remake ng Pangako Sa'yo, May 2015 to Feb 2016 ay si Catherine ang Ina at ang Angelo ay si Daniel. Nasa cast din si Andrea Brillantes bilang Lia Buenavista, younger sister ni Angelo. Naudlot ang romance sa pagitan ng OG Angelo at bagong Ina. At sumunod naman ay naitala din si Mr. Mark Alcala and Donnie Pangilinan, mga ibang pogi pang na link na 29 years old na si Catherine, andyan ang 28 years old na mayor na si Lucena City na si Mark Alcala at ex-boyfriend ni Ashley Ortega. Ganon din naman sa season 7 na Pilipinas Got Talent PGT kasama si Catherine bilang hurado, sina Freddy FMG Garcia, Donnie Pangilinan at Eugene Domingo. Sabi-sabi, litmus test ito para sa chemistry ng Katton, baka mas bagay raw sila Catherine at Donnie na magtambal sa remake of Queen of Tears. May nagbanta sa PGT na si Robbie Domingo, wag nitong isiship ang 27 years old na si Donnie at Catherine or else. At dahil po dyan is talagang inamin din ni Mama Min na sobrang dami po talagang mga manliligaw ni Miss Catherine Bernardo ngayon, na bagay na kinumpirma naman ni Miss Catherine doon po sa kanyang interview, doon po kay Miss MJ Marfori, na sinabi niya, sa isang interview sa isang ABS-CBN anchor, at sinabi niya na she's still single and available. She's still happy and single right now. And dahil po dyan, ay tinagurian po siyang one of the most desirable Pinay, dito po sa Pilipinas. At dahil po naman dyan, ay pag-usapan natin si Alden Richards, kasi pagkatapos po ng maraming mga issue, patungkol dun sa ABS-CBN Ball, bigla pong mayroon pong cryptic post itong si Alden Richards na tila baga nagkaroon ng sentro ng haka-haka. The people around you is a reflection of who you are. Ang expose ni Alden Richards ngayong linggo ng April 6, 2025 na binibigyan ng ibang kahulugan ng mga taong pinaiiral ang iba't ibang mga haka-haka. Pero tanging aktor lamang ang nakakaalam sa tunay na dahilan ng kanyang iniintrigang mensahe. Ibinahagi ni Alden ang expose nito ilang oras matapos ang paglahok nila ni Julia Barreto sa Run to Share 2025, ang beneficiary event ng I Want to Share Foundation na ginanap nitong linggo ng umaga sa Ayala Triangle, Makati City. So, kasabay nito, mga batang may cancer at nangangailangan ng blood transfusion ang mga nakikinabang sa Run to Share 2025 na kapwa sinusuportahan ni Alden at Julia. Ang partisipasyon ng dalawa sa nabanggit na charity event ang isa lamang sa mga proyekto na pagsasamahan nila dahil si Julia ang magbibida sa pelikulang Philippine adaptation ng PMAC, ang 2013 Thai blockbuster horror comedy romance movie na co-producer venture ng PMAC adaptation ng Viva Films at Myriad Entertainment Corporation, ang kumpanya na pag-aari naman ni Alden. Samantalang nahihilig naman sa pagtakbo si Alden at malaking bahagi raw nito ngayon ang kanyang physical fitness. Tumatakbo, sobrang sarap tumakbo ang revelasyon ni Alden na nagkwento rin tungkol sa kanyang fun run project na magaganap this coming May 11, 2025 para naman sa kapakanan ng Movie Workers Welfare Foundation. Magkakaroon po tayo ng Mobile Fun Run as we called it, lights camera, tatakbo para sa pelikulang Pilipino. It's a charity fun run for mobile fun and all proceed go to the foundation of sustained members and to open up new membership sa lahat ng manggagawa at parte ng Philippine movie and television. So, dahil po dito is talagang kamakailan parang sunod-sunod po yung mga post ni Mr. Alden, pero according naman sa ilang mga opinion ng mga netizen, ito po ay may kinalaman dun sa mga taong kasama niya ngayon at wala siyang kinalaman dun po sa mga issue na nakapaloob sa pangalan ni Miss Catherine Bernardo as of now. Kaya naman talagang may matinding paglilinaw po si Mr. Alden Richards dyan. Panay nga po ang post niya sa X at the same time sa kanyang social media, nakasama ang ilan sa mga bodies na parang ang kanyang venture ngayon, ang kanyang journeys pagtakbo. At the same time is talagang meron siyang mga bagong gustong patunayan sa buhay niya ngayon. So anyway, Miss Catherine Bernardo, abay may tuluyan ng tinanggalan ng karapatan. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But thank you so much sa inyo pong palagi ang panonood at palagian ninyong pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, ito na pag-usapan pa rin natin kasi hanggang sa ngayon usap-usapan pa rin po ito sa Reddit or sa social media platform ang ilan sa mga pangyayari nga dito po sa Star Magic Ball na ginanap sa Soler North. Noong April 4, 2025, ginanap ang Star Magic Ball Soler North. Ngunit sa halip na mga usaping tungkol sa mga kasuotan at parangal, isang insidente kasi ang pumukaw ng pansin sa publiko. Ang di umano'y alitan sa pagitan ni Daniel Padilla at Kylie Echari at J.K. Labajo at Richard Gutierrez na may kinalaman kay Catherine Bernardo. Ayon po sa ulat,
ng isang online news, nagsimula ang tensyon nang makita ni Daniel Padilla si Kyle Echari na panay ang yakap kay Catherine Bernardo. Kasi alam niyo po yan si Mr. Kyle Echari kasi talagang ano yan, very touchy siya kahit kay Miss Andrea Brillantes. Kasi 'di ba dati naging love team po sila ni Andrea. Talagang sobrang touchy niya dito kay sobrang yun yung kanyang language of love. Hindi ito nagustuhan ni Daniel kaya sinita siya ni Kyle. Nakita naman ito ni JK Labajo, kaibigan ni Kyle, kaya lumapit siya upang ipagtanggol ang kaibigan. Sumali rin sa sitwasyon si Richard Gutierrez, nakakampi naman ni Daniel. Nagresulta ito sa isang mainit na pagtatalo na muntik nang humantong sa pisikal na konfrontasyon. So yun pala yung totoong nangyari dito, no? Dahil nakita ni Daniel na medyo yakap ng yakap si Kyle Echari dito po kay Miss Catherine. Ngayon, lumapit si Daniel dahil sinita niya itong si Kyle. Ngayon, nung nakita ni JK Labajo nga, no, na ganun nga yung ginagawa ni Daniel, parang ipinagtanggol niya yung kaibigan niya. Tapos, pati si Richard Gutierrez, inadamay na din dito sa issue na ito. Kasi according po sa mga source, no, na mga pangyayari doon, talagang naging tipsy na sila eh. Medyo mga nakainom na, diba? And I think this is gonna be the first time na magkita ulit sila ni Daniel Padilla. At ito pa yung nangyari, diba, na hindi inaasahan. Pero alam niyo po ba, na out of all those things happens doon po sa Star Magic Ball, yung mga lumabas na balita at mga ulat, meron din naman ng mga nagsasabing hindi daw ito totoong insidente. Ayon sa ilang saksi, walang naganap na gulo at maayos na naging takbo ng gabi para sa lahat ng nabanggit. May mga larawan at video pa nga daw na nagpapakita ng kasayahan ni Catherine at Kyle sa naturang event. Samantalang wala pang opisyal na pahayag mula kay Daniel Padilla at Kyle Echari, JK Labajo at Richard Gutierrez tungkol sa isyong ito. Gayon din naman nananatiling tahimik si Catherine Bernardo sa kabila ng pagkadawit ng kanyang pangalan sa insidente. Kasi gagawin talaga nila yan, nilinisin nila yung pangalan ng mga stars po nila para at least diba pinoprotektahan nila dito si Miss Catherine dahil nga dito sa insidente na ito. So kung ganun yung pangyayari, ibig sabihin si Daniel all throughout the party nakatingin lang at nakamasid lang kay Catherine. Kaya po ganun yung kanya nakikita kay Kyle, no? So matatandaan nung December 23 or ito na nga yung paghihiwalay po nila, diba? And sabi dyan sa huli, sabi niya, ang mga ulat tungkol sa insidente sa Star Magic Ball ay nagpapakita ng kahalaga ng pagiging maingat at pagkuha ng pagpapakalat ng impormasyon, lalo na sa mga sensitibong issue na may kinalaman sa personal na buhay ng mga artista. Sa kabila ng ulat ng alitan, may mga ebidensya rin na nagpapakitang maayos ang relasyon ng mga nabanggit na personalidad sa naturang event. Sa huli, mahalagang tandaan na ang ulat na ito ay batay sa iba't ibang bersyon ng mga pangyayari at maaaring hindi ganap na sumasailalim sa totoong naganap, no? Hanggang sa nagkaroon ng opisyal na pahayag mula sa sangkot, mararapat na maging maingat ang publiko sa pagtanggap at pagpapakalat ng impormasyon. Ang respeto sa pribadong buhay ng mga artista ay dapat laging isinasalang-alang upang maiwasan ang hindi kinakailangang kontrobersya at maling impormasyon. Kasi base po dun sa mga lumalabas ngayon, itinatanggi ng kampo ni Mr. Daniel Padilla at Kyle Echari na may ganitong pangyayari, which is parang they are trying to clean the mess, no? And of course, syempre po, sino ba yung tinanggalan ni Miss Catherine? Kasi sabi doon, kung possibility na talagang nangyari nga at naganap ito, hindi po si Mr. Daniel Padilla ang sinamahan ni Miss Catherine, kung hindi si Kyle na kaibigan niya.